sa mga cold storage at ipatupad ang SOP Guys, sa mga ito retailer. about dito sa COVID, ito inaabangan ko. Implement this is the police power. Paano ma-implement yan na masusunod? There's May COVID na naman daw, kasi dumadami. May bagong gamot na naman na ibebenta. Utang ina nyo. Magla-lockdown na naman tayo. Wagsak yan ng DOH. Itong DOH ang pahamak na yan. Ang ina niya, taka WHO na yan. Sibuyas, kamatis, utang ina, mahal-mahal. Ipinauubayan ng Department of Health sa mga eskwelahan ang desisyon kung ibabalik sa online learning ang klase ngayong dumadami ang kaso. Utang ina nyo, wala namang COVID. Tigil-tigilan nyo yung mga balita na yan. Dapat hindi nyo na binabalita yan eh. Mabisa laban sa Omicron variant. Nagpapatrol. Mabisa. Hati ang opinyon ng mga estudyante sa University Belt tungkol sa panukala ng ilan na huwag nang mag-face-to-face at ibalik na lang sa online classes ang pag-aaral dahil sa pagdami ng COVID-19 cases sa bansa. Bobo rin yung estudyante na to, nag-aaral, walang isip. Paniniwala. Ibalik yung face-to-face. Doon lang kayo sa bahay, wala kayo matututunan. Kung hindi mag-online ng mga putang ina niya, yung mga ano na yan. ML na yan, kaysa anong games. Gustong-gusto niya yan eh, no? Para sa amin, sa student po, kailangan siguro maging online na. Since kung ito walang isip to, nag-aaral yung bata na to eh. Course ko po is more on hands-on, hospitality student po ako. So, kawawa naman to mga bata na to. Kailangan po namin matuto talaga sa face-to-face. Ayon kay Commission on Higher Education Chair Prospero De Vera, umiiral pa rin ang flexible learning sa panahon ng post-COVID. Ibig sabihin, maaaring i-adjust ng mga higher education institution ang kanilang learning delivery system batay sa kondisyon sa kanilang mga lugar. Ipinauubaya rin ng Department of Health sa mga paaralan ang desisyon. We give now the authority and the capacity for our local government, our establishment, si Alma Moreno. Our universities and schools to assess their risk. Kunwari ganyan-ganyan tapos sila magtatatag ng COVID na naman yan. Paano naman? Ito isa pa. May bagong vaccine na naman na ibebenta dito sa Pilipinas o sa mga ibang lugar. Tapos ito naman tayo yung kababayan natin mga Pinoy, mga kurap. Sasakay dyan sa mga bibili ng mga milyon-milyones na gamot na yan. Tapos ituturok na naman sa atin. Masabi lang may COVID. Utang ina, siyempre tag-ulan na. Mainit ang panahon. Nanggaling tayo sa mainit. Lamig, init, lamig, init, natural. Tangina, tas stress ka pa. Talagang ganon. Patuloy natin yung sabi ni Alma Moreno. Sila po ay may karapatan na mag-decision kung sila po ay mag-enforce ng online muna at hindi muna mag-face-to-face. Ipinauubaya na rin ang ito mo. Inaano talaga apply talaga nila yung online classes. Walang matututunan ang estudyante, putang ina, kung online na yan. Ang hirap pa na signal ng wifi. Mga buisit yung mga DOH na to eh. Mga corrupt to, dapat to, putang ina, hindi na inaano yan eh. Hindi na dapat pinagtatrabaho dyan sa mga natin, gobyerno. Ang ina yan, ay mga silbi yan, bibili ng gamot, kesyo ganito, ganyan. Katulad nila Domingo noon. Yung mga kasabayan niya, yung mga buwisit na mukhang pera, sumakay sa COVID. Ng kagawaran ang desisyon sa mga lokal na pamahalaan kung magpapataw ng health restrictions, gaya ng ginawa sa Baguio City, kung saan mandatory na muli ang pagsusuot ng face mask. Sa kabila ng pagtaas ng mga kaso kamakailan. Puro kayo pagtataas. Ang mga kasagwat niya, yung mga doktor na putang na gusto magpayaman, gusto sa isang establishment na hospital, gusto nila mapuno ng may sakit. Kahit wala naman sakit, kahit wala kang sakit, babaksinan ka para hindi ka raw magkasakit. Putang na, dami ng yumaman na doktor na naka-Ferrari na ngayon. Putang ina yan. Ang hilig yung magaganyan-ganyan.
yung mga negosyante, lugi na naman. Tapos, yung mga empleyado, wala na naman trabaho. Kauumpisa pa lang ng mga negosyo dito sa bansa natin ng Pilipinas o sa ibang lugar. Ito na naman yung puking ina niyan. China kasi ang sinasakyan nila eh. Tanga-tanga eh. Siyempre, pera-pera yan, kaya sasakyan yung mga ganyan sakit. Nakaipon na naman ng bansa natin. Dapat si Presidente Marcos, wag na sumakay sa mga ganyang issue. Walang mangyayari. Hindi na pwede mag-lockdown. Sana nga lang sabi, gutom talaga. Hindi na pwede. Tanggalin ni Marcos yan, yung DOH na yan. Utangin niya kung sino nakaupo dyan. Ang Department of Health, walang dahilan Department para of magpanik dahil nananatiling mababa Maulol. o nasa low risk ang hospital utilization rate at karamihan pa rin ng mga kaso ay asymptomatic, mild o moderate cases. Pero Asymptomatic, utang ina nyo. Hindi nyo naintindihan symptomatic na yan? Symptomatic? Kung may sintomas ng sakit, Sus. magpabakuna at booster Putang ina shots. nyo, pasok na naman yung bakuna natin dyan. Sus. Nakabullshit, yung mga bobong mga Pilipino na sasakay lang dyan. Magpapabaksin, tapos purpersahin ng gobyerno. Dapat hindi na sumakay si Marcos sa mga ganyang mga mga scammer na scamdemic na yan. Nag-uumpisa pa lang tayo na naman na mabuhay sa mundo. Papatayin tayo ng mga gamot na yan. Tangina niyan. Wala talaga. Walang mangyari sa bansa natin kung puro sasakay yung China. Kasi yung China, may gamot na naman yan na ibebenta. Ito naman yung mga tao, pananakot sa COVID. O putang ina, nag-away na yung pusa ng dahil sa COVID na yan. Patuloy. Ngayon si Alma Moreno, DOH yan. Sus. COVID-19, magpapalaganap na naman kayo ng gamot. Bibili na naman kayo ng gamot para sa mga kapwa natin Pilipino. Umaasa ang DOH Maawa kayo sa katawan ng ng mga kababayan natin. Kahit ako, putang nagpa-vaccine, 2 vaccine. Hindi na ako nag 3, 4, 5. Tangina, pag pinagpatuloy mo yan, puputok talaga yung butchi mo. Yung abdo mo, mga kidney. Number 1 yan. Wala kang sakit, magkakasakit ka talaga. Tangina, mga kupal kayo, mga hayop kayo. Ang mga bivalent vaccines na sinasabing mabisa laban sa kumakalat na Omicron. Ang daming namatay sa vaccine pero hindi nila inaano. Sa COVAX facility. Hindi nila binabalita. Kahit sa na-aksidente sasabihin na nag-COVID. Utang ina nyo. Saan tayo lulugar? Ina nyo. Naka-high blood talaga ako sa inyo. Diba mga kupal? Putang ina mo. Ay nako. Yung DOH yan, tanggalin na yan. Yung na yan, company na yan, yung DOH na yan. Tapos, balak pa nila magtayo raw ng pagamutan dito sa Pilipinas. Para magkaroon ng pang-vaccine, malaking gastos niyan. Kala mo lang may COVID. Lagnatin lang, sinipon, nalaglag sa puno, na aksidente, COVID. Umutot lang, COVID na. Putang ina nyo. Pati yung batas na bawal yung vape. Bakit? Pag nanigarilyo ba kami, itatapon namin to, ang mahal-mahal nito. Di kung bawal lahat ng mga usok, pati barbecuean, sitahin nyo, hulihin nyo yung mga nagbabarbecue, bakit mausok din yan diba? Ang daming mga batas ngayon na mga imbento ng tao. Maniniwala pa ako ng batas ng tao, 10 utos ng Diyos. Di ba? Doon ako maniniwala sa 10 utos ng Diyos, hindi batas ng tao. Tangina niya. Dati, yung desisyon ng batas na sinagawa nila, di ba? Utang yung motor lalagyan ng harang sa gitna.
magkasama naman yung asawa na yun. Lalagyan pa ng divider. Hindi lahat ng batas tama, tandaan nyo yan. Lalo-lalo na, iboboto natin yung mga walang kwentang tao. Sabay pagdating nakaupo sa Senado, gagawa ng batas na bulok. Tangin yan. Mga bulok na batas. Masabi lang may ginagawa silang batas, yun na yun. Katulad ng plastic. Bawal ang plastic pero may face mask. Tangina nyo. Bakit may may mga mineral pa? Ba? Yung ganito? Ba't may mineral kahit siyang dyan? Di ba? Kung bawal ang plastic. Tangina nyo. Mag-go-grocery sa mga grocery store. Papel ang gagamitin. Biglang mawawasak yung binibili mo. Paano? Tanga-tanga rin yung mga grocery na yan. Imbis ito ay ang ibigay, papel. Dahil natatakot sila warningan na bawal talaga. Isipin mo, magbibit-bit ka ng mga maraming grocery, mawawasak. Asan yung tibay nun? Yung pinamili mo, nagkalat. Maputang ina yung mga batas kayo. Di ako lasing Di ako marunong uminom. Ang akin lang yung natural kong reaction. Daming bulok sa sa gobyerno natin. Putang ina, ito naman yung COVID na to. Mga demonyo kayo. Puking ina nyo.